talagang hindi mo ma-explain kung kung sino kamukha niya eh. Ngayon, talagang nagkaroon ng changes. Sobrang nagkaroon ng changes. Awardee as one of the Millionaires Club member, nakapaglabas ng kondo, kumikita ng maganda, and nakakatuwa kasi by next year, kaabang-abang, yung napaka-pogi na brand new na kotse yung ilalabas niya. Alam mo, ito yung pinaka natuwa ko sa OFW na to dati na si Coach Maki Medina. Sabi niya sa akin, sa susunod po, naway pagpunta ko ng ibang bansa, ay hindi na po ako para mag-abroad. Kung makikita mo, itong nasa right side, yung picture niya, di ba, fresh yan. Last September lang yan, pumunta kami ng Thailand. Sabi niya, Coach Zed, picturean mo naman ako. Sabi ko, bakit? Kasi may sinabi ako kung naalala mo na haharap ako sa immigration, hindi na para sumampa ng barko. 'Di ba? Haharap ako sa immigration kundi magta-travel na ako sa iba't ibang lugar kasi may choice na ako at may freedom na ako. 'Di ba? Kung ikaw OFW ka right now, kung na-experience mo yung na-experience niya, I do believe na may purpose bakit ka nandito sa Zoom webinar natin. Malay mo, yung kung ano yung nangyari kay Coach Maki, kila Coach Avi, kila Coach Pam, kila Coach Maricar, posible na pwede din mangyari sa'yo. 'Di ba? Kasi sa dami-dami ng tao, ba't ka nandito sa Zoom event natin right now? 'Di ba? Bakit ka nag-click ng link? So, ibig sabihin, yung moment pa lang na nag-how ka na, paano yung negosyo na yan? Yung moment pa lang na yun, naniniwala ako na naghahanap ka na ng breakthrough at naghahanap ka ng other opportunity kasi baka kulang pa yung nare-receive mo sa trabaho mo or medyo hindi pa sapat yung kinikita mo. And ako na nagsasabi, nandito ka sa tamang opportunity, nandito ka sa tamang community, nandito ka sa tamang negosyo ngayong 2024 at mas gaganda pa yung community natin pagpasok ng 2025. And alam nyo guys, ito yung lagi kong sinasabi. Bakit namin nabago yung buhay namin? Bakit yung mga yun nabago buhay nila? Kasi simple lang, naging conscious kami sa kung ano yung desisyon namin na gagawin everyday. 'Di ba? The moment nung nakita namin to, automatic conscious yung ginawa naming desisyon. Bakit sinasabi kong conscious? Connected sa goal namin eh. Ang goal namin dito, basic lang, maka-experience ng time and financial freedom and at the same time, maabot namin yung pangarap namin habang bata pa. Ngayon, kung yun yung goal, yun yung pinagpe-play namin. So ano dapat yung ginawa, ano dapat yung dapat namin gawin nung nakita namin tong opportunity na to sa online? Siyempre mag-try. 'Di ba? Ikaw right now, kung nakakita mo tong opportunity na to, nakita mo magkano yung puhunan, maglalabas ng kapital, 'di ba? Na sendan ka ng ganitong opportunity. Simple lang, dapat conscious yung gagawin mong desisyon. Kung conscious yung gagawin mong desisyon, automatic gagawa ka ng paraan para makasubok or para makapasok sa ganitong platform. Kasi kung hindi conscious gagawin mo, moving backward yung gagawin mo, ay pag-iisipan ko, ay kesyo, ay kesyo, ay kesyo, ay kesyo, ganito. Di ba? Ulitin ko guys, tanungin mo sarili mo right now, ano ba yung gusto mong marating? Ano ba yung gusto mong buhay 3 to 5 years from now? Kung gusto mo gumanda buhay mo, magkaroon ka ng financial stability, gusto mo magkaroon ka ng magandang negosyo, di ba may choice ka, aba dapat kang sumabay sa ganitong klaseng platform. Pa-type naman ako sa chat box, di ba? Magjo-join po ako. 'Di ba? Type mo dyan. Maniwala po kayo sa amin. Kung sasabay kayo by 2025, marami po ditong magsi-six figures sa community natin. And I'm praying isa ka doon sa kumita ng maganda by next year. And kung currently, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, wala ka mang pera, ano man yan, na-experience mo right now, guys, ikaw yung may gawa niyan. So kung makikinig ka ngayon sa sasabihin ko, kaya mo din mabago yung kung ano man yung reality mo right now. Kung wala kang pera ngayon, kaya mo magkapera. Kung wala ka ngayon opportunity, kaya mo magkaroon ng opportunity kung maniniwala ka lang sa sasabihin ko ngayon. Okay, kaya naway maging conscious kayo sa gagawin yung desisyon. Sana makatulong, sana connected sa goal nyo 3 to 5 years from now. Nandito yung buong Project High. We are willing to guide you, tutulungan ka namin sa papasukin mong platform. Nandito lang kami. And eto po, actually, before ako nag-try, pinagpapasalamat ko dito yung mga ganitong klaseng webinar. Bakit? Hindi to tinuturo sa eskwelahan eh. Yung topic right now, hindi to tinuturo sa labas. Depende kung mag-a-attend ka ng mga financial literacy na courses or leadership event or financial na event. Kung attend ka ng ganun, pwede to i-topic.
Pero bibihira itapik yung mga ganitong reality sa labas. Sa bahay nga, hindi ito tinatapik eh. Lalo na sa eskwelahan. Kayo na naka-attend pa lang ako ng mga webinar, naka-attend ako ng orientation, ng mga events sa field and sa online. Hindi pa ako member, 3 days kasi ako bago nag-member eh. Ngayon na nakakatuwa, nagkaroon ako ng realization kaka-attend ng mga ganitong klaseng webinar. Take note, if magkaroon ka ng magandang realization, I do believe na mababago mo talaga yung reality mo. Ulitin ko, kapag maintindihan mo itong sasabihin ko right now and magkaroon ka ng magandang realization, may ma-realize ka after the webinar, literal, mababago mo yung buhay mo by the next year. Ito po yung nakita ko that time. Nag-attend ako that time ng webinar, nakita ko yung difference um ng salary and then ng profit. Nakita ko din yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. Ngayon, and-explain doon yung linear income, pati yung residual income. And etong nasa slides ko right now, ito yung pinaka nagustuhan ko kasi pinakita sa akin yung iba't ibang klase ng liabilities ng tao. 'Di ba? Dumarating sa punto, bakit minsan maraming naghahaw, maraming naghahanap ng breakthrough sa TikTok pati sa FB kasi eto nangyayari to sa kanila eh. 'Di ba? Paano nangyayari sa kanila? Minsan nangyayari sa kanila na sumasagad sila o nane-negative sila pagdating sa budget. Yung iba, example, if ang kinikita mo 25,000 sa Pilipinas, baka I don't know, manager ka dyan or kung ano man ang magandang trabaho, VA man, yung salary mo na yun, kung isusoma total mo, yung expenses mo right now, na andyan, renta, lahat ng yan, may babayaran ka pang credit card or kung ano man, sabihin na natin pag hindi ka pa marunong mag-budgeting, di ba? Pwedeng may matira na 5K, pwedeng may matira 4K, or pwedeng wala. Ngayon, kung titignan natin, yun ba yung gusto mong salary? Yun ba yung gusto mong naiipon? Yun ba yung gusto mong ma-experience lagi? Every month, every sahod, yun ba yung gusto mo? Kasi kung hindi mo gusto ma-experience yung ganong reality, you better try another venture. Kailangan mo magdagdag. Sabi nga, hindi mo kailangan magbawas eh. Kailangan mo lang magdagdag at kailangan mong ayusin yung oras mo. Kasi if you really have 4 to 5 hours na free time, ibig sabihin, kaya mo magdagdag ng source of income. Tulad na ng ginagawa namin. Marami namang taong nakakagawa ng ng ganitong klaseng platform part-time. So sa part-time nila, nag-average sila ng 5,000, 10,000, 20,000, not bad. May pangdagdag ka sa extra budget mo eh. Tama, may extra budget ka para sa ibang bagay. Ngayon, bakit kailangan mo magdagdag? 'Di ba? Magdagdag ng income, magkaroon ng another venture. Kasi po, reality to, tumataas yung bilihin. Meron tayong tinatawag na inflation rate. 'Di ba? Kumpara mo ngayon, magkano na yung pamasahe ngayon sa noon? Dati 5 pesos lang, 3 pesos lang makakasakay ka na ng jeep. Ngayon wala na. 14, 15, 20 pataas. Pamasahe na nga lang eh. Ito na nga lang, huwag na tayo lumayo. Bigas. Magkano yung bigas noon sa ngayon? Ngayon, ang reality right now, tumataas yung inflation rate. Pero yung sahod natin, yung sahod ng kapwa Pilipino natin sa Pilipinas, hindi dumadagdag. May isa nga akong kakilala eh, pinopromote niya na itaas yung sahod ng mga Pilipino, nakikita ko sa TikTok eh. 'Di ba? Kaso nga lang, wala nga tayong control sa ibibigay sa na salary. Kung alangan naman makapagreklamo ka sa boss mo. So ngayon, kung wala ka pala control sa salary mo, bakit hindi mo gawan ng way na kontrolin mo yung buhay mo? Like, take responsibility. Kung kulang man yung sahod mo, ganyan man yung bigay ng boss mo, edi maghanap ka ng iba. 'Di ba? Maghanap ka ng another venture na pwede makatulong sa'yo. Parang right now, nandito ka sa webinar natin. So, ibig sabihin, you're interested pagdating sa ganitong klaseng opportunity. Ngayon, ang kailangan mo na lang right now is education and more information para mas clear sa'yo itong gagawin natin na platform. Okay? So, next, eto. The reason why, bakit ako nag-try, nag-risk, gumawa ng paraan, kasi sabi ko nga sa inyo, wala man akong pera nagsimula ako, meron akong pangarap. I-type mo naman sa chat box, pangarap. Meron akong pangarap. Ang pangarap ko that time, makapag-ipon ako, makapag-travel iba't ibang bansa, mapagawan ko ng bahay si mama, 'di ba? At mapag-aral ko kapatid ko at makatulong din ako sa ibang tao. Ngayon, kung, 'di ba? Kung gagawin ko yung ginagawa ng normal na tao, yung 14 million or 10 million na pangarap ko, mga ilang taon ko pa bago makuha 'yun. 'Di ba? Sabi nga,
Reality check tayo. Hanggang kailan lang tayo para magtrabaho? Kailan lang yung edad natin? 70, 75? 'Di ba? Kung right now 40 years old ka, dagdagan natin ng 20 years, 60 years ka. 60 years ka pa lang, 60 years ka na, naabot mo yung 10 million. Ang tanong, yung inflation rate ba effective pa rin that year? Oo naman. Baka yung 14 million natin pagdating natin ng 60 or 70, sobrang liit na neto. Kaya nga lagi ko po sa inyo sinasabi, kung okay ka na at kontento ka na sa meron ka right now, okay ka na or kontento ka na sa meron ka right now, edi feel free kung anong gusto mong gawin. Pero if ikaw yung tipo ng tao na may pangarap ka pa para sa anak mo, may gusto ka pang marating, di ba? May gusto ka pang maibigay sa parents mo, you really have a dreams para sa mga taong gusto mong tulungan, this is the right opportunity para sa'yo. Okay? Ito yung pinakamasarap eh. Masarap mabuhay sa mundong to kapag may pangarap ang tao. Boring ang buhay mo kapag wala kang pangarap. 'Di ba? Sabi nga sa kopi ko ba 'yun sa Nescafe? Sabi doon, 'di ba? Bakit para saan ka bumabangon or para kanino ka bumabangon? Kaya ako nag-try, naglabas ako ng puhunan dito, nag-risk ako kasi mas malaki yung pangarap ko kesa sa ilalabas ko na puhunan. Ang nakita ko dito, yung value na makukuha ko at yung value na maibibigay sa akin ng company at ng community. So ang nakita ko guys, na sobrang laki yung ibabalik sa akin kumpara sa ilalabas ko. So sana maging ganun din kayo, na ang makita mo dito, hindi yung ilalabas mong puhunan. Kasi nakailang labas ka na. Placement fee, gift mo sa ex mo na hindi naman kayo naging kayo. Di ba nakailang labas ka na ng magkanong puhunan natin? 10,000, 16,000, 30,000. Nakailang labas ka na ng pera. Kaso nga lang ang tanong, ano nangyari sa inilabas mo? Di ba? Saan napunta? Liabilities ba? Kaya right now, simple lang. Maggawan mo ng paraan yung pang-start dito, mag-game plan kayo ng mentor mo, ng sponsor mo, and simula today up until tomorrow, 'di ba? Mag-usap kayo, pag-usapan nyo yung magandang gagawin natin sa ganitong negosyo. Para by next year, 3 to 4 months, 3 to 6 months, maganda yung mangyari sa iyo dito. Eto, kung tatanungin mo ako, 'di ba, Coach Z, wala akong pera. Sinabi ko na nga to sa inyo kanina. Wala akong pera no nagsimula ako dito. I'm just like you, typical na estudyante. Sabi ko nga, ang tagal na nating walang pera, ang tagal na nating nirereklamo yung pera. Kailan mo ba papangarapin na hindi mo na problema yung pera? 'Di ba? So ulitin ko, kailan mo papangarapin na hindi mo na problema ang pera? Dalawa lang tao sa mundong to, mahirap o mayaman. 'Di ba, may pera o wala? Asaan ka dito? Ano yung gusto mo? Kaya nga may mga ganitong klaseng opportunity. Kapag lumalabas yung ganitong klaseng opportunity na legal, ethical, moral, at nakakatulong sa ibang tao, dapat kinagrab na natin talaga to eh. Sabi nga, walang taong busy. 'Di ba? It's a matter of priority. Like, ano ba priority mo right now? Love life? 'Di ba? Magliwaliw? Sayangin ang pera mo? Wag, sayang yung oras. 'Di ba? Ang pera nagagawa niya ng paraan. Pero yung oras we cannot bring back the time. 'Di ba? Yung kabataan natin hindi na natin yung maibabalik. So yung pera, kung yung pera nagagawa ng paraan, papel lang naman ng pera eh. So ang pangpuhunan natin, kaya yan magawa ng paraan kasi tao may gawa ng pera. Pero yung oras, kapag lumipas na, yan yung hindi mo na maibabalik. Tama? So ngayon, eto, no time. Wala akong time. Hindi ako naniniwala sa taong walang time. Bakit nakakapag-TikTok ka nga? 'Di ba? Nakakailang browse ka sa TikTok. Hindi lang noon, updated ka nga sa buhay ni Maris Tracal. 'Di ba? Ang dami mong pinapalo sa TikTok, dami mong update na alam pagdating sa Facebook. So ibig sabihin, may time ka. Kaso nga lang ang time mo, saan napupunta? Tama? Productive ba yung time mo ba na pinanilalaan sa iba-ibang bagay? Productive ba? Nagge-generate ba ng magandang income? Nakakatulong ba sa'yo yung pinaglalagyan mo ng time mo? 'Di ba? Sobrang healthy ba? And kung hindi, wag mo sayangin yung oras mo. Lagi ko to sinasabi. Yung oras mo, ilagay mo yan sa isang bagay na makakatulong sa'yo na ma-build yung future mo. Yung oras mo, ilagay mo yan sa asset. Yung oras mo, ilagay mo yan sa bagay na magiging productive ka at kikita ka ng pera. Kasi uulitin ko, oras ang hindi na natin maibabalik. Kung sasayangin yung oras, darating time, mag-regret ka sa mga bagay na hindi mo sinubukan at sa mga bagay na sana makakatulong sa'yo habang bata pa. Kaya please, di ba, sa mga 40, 30 years old dito, sa mga kabataan dito, make time. Make time sa ganitong klaseng opportunity para dumating yung time. 'Di ba? Maraming oras yung ibibigay sa iyo dito para if OFW ka, magkaroon
Nag-risk ka ng time, di ba? Ginawan mo ng time to, so ano ibabalik sa'yo? Eh di maraming oras. Nag-risk ka ng money, ano ibabalik sa'yo? Eh di maraming money. Di ba? Like, for example, mga OFW natin na business partner, like kailan mo gusto magkaroon ng oras sa family mo? Kailan mo gusto magkaroon ng time para sa anak mo? 'Di ba? Ngayon, kung maghanap ka ng way na makapasok dito, gagawin mo to ng paraan, baka siguro 1 to 3 years from now, baka nasa Pilipinas ka na for good ka na. 'Di ba? Baka dumating sa punto, ikaw estudyante ka pa lang at the age of 19, naglabas ka na ng magandang resulta. Kasi kung sisimulan mo to right now, kung sisimulan mo to right now yung opportunity, ka din nakikita. Maaga din na pwede mabago yung buhay mo. Bakit ko sinasabi yun? Kasi sabi, di ba, kung ano ginagawa mo, ay ibabalik yun sa'yo. So dahil nga nag-risk ka ng time, nag-risk ka ng money, financial stability din, and financial freedom yung ibibigay sa'yo ng platform na to. Next, eto. It's not my cup of tea. Lahat naman tayo siguro, hindi naman natin cup of tea to, pati yung trabaho natin currently eh. Ngayon, pinuporte natin yung isang bagay. The reason why pinuporte natin yung isang bagay, yung trabaho natin, kasi dahil sa pera. For example, choice mo ba yung pag-abroad? Hindi naman eh. Napilitan ka kasi sabi nila may pera daw yung abroad. 'Di ba? Yung ibang mga professional right now na pasado sa teacher, sa nurse, hindi naman nurse or teacher yung ibang pinasukan nila, minsan BPO. 'Di ba? Bakit kailangan mag-try ng ganun kahit hindi nila porte? Dahil sa pera. Dahil kailangan ng salary. 'Di ba? So right now, just like you, hindi ko din naman to porte. Sabi ko nga, bakit ako mag-iinarte? Bakit to hindi po porte? Yan ibibigay dito pangarap ko. 'Di ba? Bakit hindi ko to aaralin? Bakit hindi ko pagbibigyan to ng time? Eh yung opportunity na to kaya ibigay yung pangarap ng nanay ko eh. Yung opportunity na to kaya paaralin kapatid ko eh. Yung opportunity na to kaya ibigay sa akin yung gusto ko eh. Mag-iinarte pa ba ako? Asa ang company, asa ang company or community yung may plano sa atin na pagandahin yung buhay natin? Not to mention sa ibang corporate world dyan, di ba, corporate na trabaho dyan, ang plano ng boss, wala na ang plano ng boss mo sa iyo eh. Di ba, may plano sila sa kumpanya nila. Eh kayo, ang nakakatuwa dito, doing easy, doing OVI, ang plano ng kumpanya natin, sobrang ganda. Imagine mo sabi ni Doc Ed, let's turn ordinary Filipinos into extraordinary millionaire. Doon pa lang sa slogan natin, alam na natin, ramdam na natin na may plano sa atin yung kumpanya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, simple lang, maganda na kumpanya natin, maganda na community natin. Imagine mo mentor Joseph Lim. He is earning malaki-laki talaga. Naabot niya na pangarap niya. And right now hindi pa siya tumitigil, 'di ba? Talagang literal na nag-hustle pa siya, nag-grind pa siya, nag-grind pa siya. Nakakatuwa yung mga council lang nasa community natin dito, tuloy-tuloy na ginagawa yung task nila para mas madaming mabago yung buhay, mas madaming mag-MC, mas madaming mag-six figure. Imagine niyo yan. For example, ngayon, mag-New Year tomorrow. May event tayo right now. 'Di ba? Ibig sabihin nun, guys, ang papasukan yung community, may plano na para sa iyo. May game plan na para sa iyo. Meron ng roadmap para sa'yo. May blueprint na kami para sa'yo. All you just need to do is maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gumawa ng paraan at kaya mo makapagsimula sa ganitong klaseng platform. Ulitin ko, kami may plano na sa'yo. At naniniwala kami sa'yo na kaya mo makagawa ng paraan at kaya mo din maging successful katulad namin. Ako naman, ang reminder ko sa'yo or tinatapi kita right now, di ba tinatapi kita right now, kailangan mo ulit maniwala sa sarili mo. Simple lang, kapag naniwala ka sa sarili mo, baka yung nangyari sa amin ay mangyari din sa'yo. Kasi for so many years, di ba, for so many years, hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mong maging successful. Well, Project High Community, kami dito, sinasabihan ka namin, nire-remind ka namin dito na deserve mo din. Deserve mo din makatikim ng magandang buhay, masarap na income, magandang travel, diba? Makauwi na sa Pilipinas. Deserve mo din na mag-holidays dito sa Pilipinas. Deserve mo din yun. Kailangan mo lang talaga baguhin yung mga desisyon mo sa buhay. Diba? Baguhin mo yung desisyon mo sa buhay. Make it sure connected sa goal nyo. Make it sure makakatulong sa'yo sa goal mo. Make it sure na makikinig ka din sa mga taong naniniwala sa'yo at sa mga taong gusto kang tulungan. Kami,
buong community, nandito kami. We're happy to see you sa community and nandito kami gagawin namin whatever it takes. Matulungan ka lang namin maabot yung pangarap mo. Yun lang guys. So maraming maraming salamat. See you on top and God bless us and to God be all the glory. So back to you, Ma'am Hanelet Lariosa. Para makapag-send out tayo ng gratitude to our mentor. And of course, di ba, congratulations po sa lahat ng nakaten sa ating Zoom event tonight. And syempre, please coordinate with your coordinators, mentors, and coaches para mapagtulungan ninyo na makapag-start ka as soon as possible with Project High Community kasi latag na po ang lahat. Susundan mo na lang para ikaw naman yung next na magkaroon ng achievements and let's turn your dreams into reality. Once again, this is Hanelet Lariosa, your host for tonight, and see you on our next event and Happy New Year to each and every one of us. See you po!